Kabanata 561. Ang opisina ng Pangulo ay napaka-insulated na ang tunog mula sa nakaraang kaguluhan ay hindi dumaan sa dingding patungo sa katabing silid kung saan naroon ang mga bata. Wala silang ideya kung ano ang nangyari. Ang sama ng loob na dulot ng panghihimasok ng hindi imbitadong panauhin kanina ay napawi ng saya at mga laro. Masaya ang tatlong bata sa paglalaro ng VR games sa lounge. Ang pag-set up ng gaming dito ay ang pinaka-advanced. Nilagyan ng mga high-tech na upuan, ang karanasan sa paglalaro ay kasing totoo nito, halos ihatid ang mga bata sa mismong laro. Nakaupo ang tatlo na magkatabi sa mga upuan, na nakasuot ng espesyal na salaming decolor. Nararanasan nila ang mga misteryo ng kalawakan sa kasalukuyan. Paminsan-minsan, tuwang-tuwa silang napasigaw at napahiyaw sa kaaya-ayang sorpresa habang nanginginig ang kanilang mga kamay sa paligid. Tila nakikisali rin si Fifi sa kasiyahan, habang ikinakapak nito ang kanyang mga pakpak at lumilipad sa screen, na parang gustong pumasok sa iisang mundo para maranasan ang parehong saya ng tatlong bata. Nagpalit na ng damit si Zachary at pumasok. Nasaksihan ang tuwa ng mga bata, hindi niya napigilan ngunit kinerba ang sulok ng kanyang mga labi sa isang nasisiyahang ngisi. Pakiramdam niya ay alam na niya ngayon kung bakit nahuhumaling si Charlotte sa pera noon. Para kumita ng higit pa, ibebenta pa niya siya sa isang mayamang cover. Pagkatapos ng lahat, ito ay para sa kapakanan ng pagpapalaki sa tatlong maliliit na bastos na ito. Anuman ang mga pagsubok at paghihirap na hinaharap ng isang tao sa labas, sa sandaling ang isa ay humakbang pabalik sa bahay at makasaksi sa kanilang tatlo, tiyak na lahat ng gulo at alalahanin sa araw na ito ay mawawala lang. Mr. Knock, nang makita siyang papalapit, naghanda ang tatlong nurse na ipaalam sa mga bata. Sinenyasan sila ni Zachary na huwag istorbohin ang mga bata. Gusto niyang hayaan muna silang matapos ang laro. Sa labas, inihanda na ni Ben ang sasakyan. Pumasok si Bruce at binanggit, "Sir, babalik ba ako para sunduin si Miss Wynne? Huwag kang masyadong mag-alala tungkol dito." Pagtingin sa kanyang relo, nagpasya si Zachary, "Pupunta muna tayo. Let her set na makalipas ang isang oras sa labas." Naiintindihan. May iba pa akong gustong iulat. Nakasandaw sa tenga ni Zachary, bumulong si Bruce, si Miss Knock ay nananatili sa HCT at hindi umaalis. Baka naghihintay siya ng balita ng paggising ng matanda. Nang marinig ni Zachary ang mga salitang ito, napakunot ang noo ni Zachary. Hindi niya masyadong pinapansin ni ang Blackwoods o ang Browns. Ang pinag-iingatan niya ay itong tiyahin niya. Siya ay nagtataglay ng isang itim na puso at isang tusong isip. Ang kanyang mga pamamaraan ay mabilis at mabagsik. Ang kanyang mga pukana ay palihim at banayad. Gagawin niya ang lahat at isakripisyo ang sinuman upang makamit ang kanyang mga tusong layunin. Yung mga katangiang pinagsama ay naging isang mabigat na kalaban na hindi dapat maliitin. Sa huling pagbisita kay Lolo, kahit na tila wala itong ginawang wala sa lugar, nagtagal siya na naghinala na may mali. Hindi niya nagawang maamoy ang mga trick sa kanyang manggas. Dahil dito, hindi siya naglakas loob na ibaba ang kanyang bantay laban sa kanya. "Huwag na nating sunduin si Charlotte ngayon," wika ni Zachary, nagbago ang isip, mag-deploy ng mas maraming tauhan na protektahan ang mga bata. Agad na kumilos si Bruce. Alam ni Zachary na ang nangyari noong nakaraan ay nagbigay ng malaking anino kay Charlotte. Alam niya mismo na ang pagkamatay ng kanyang ama ay may kaugnayan kay Zara. Kung may pagkakataong maganap sa ospital sa pagitan nilang dalawa, hindi mahuhulaan ni Zachary kung ano ang kahihinatnan. Magiging mahirap din kung ang mga bata ay matakot. Imbes na makipagsapalaran, mas mabuting huwag na siyang pakawalan sa pagkakataong ito. Ang paggamit ng lahat ng lakas tao upang matiyak ang kaligtasan ng mga bata ang susunod na maingat na gagawin. Habang ang mga bata ay abala pa sa kanilang mga laro, lumabas si Zachary at tinawagan si Charlotte. "Hi!" Mabilis na sinagot ang tawag niya. Mukhang groggy si Charlotte na parang kakagising lang sa kanyang pagkatulog. "Ano ang problema?" Gising na si Lolo, maikling sinabi ni Zachary sa magandang balita. "Talaga?"
Tila ganap na gising mula sa dati niyang pagkakatulog, masayang nagtanong si Charlotte, ang galing. Pupunta tayo doon ng mas maaga. Hayaan mo na akong maghanda ngayon. Hindi. Pinutol siya ni Zachary at malumanay na sinabi, magpahinga ka na lang sa bahay. Hindi tayo pupunta ngayon. Ha? Hindi inaasahan ni Charlotte ang sagot at nag-react, bakit? At paano ang mga bata? Ako na ang bahala sa kanila, sagot ni Zachary. Nagulat si Charlotte. Tutal nangako naman siya sa umaga na isasama siya. Bigla na lang siya nagbago ng isip niya. Ano ang ibig sabihin nito? Marahil ay wala pa siyang planong sabihin sa matandang si Henry ang tungkol sa kanya. Ang masama pa, baka hindi pa siya naghanda na pakasalan siya. Daddy, maririnig ang hiyawan ng mga bata mula sa likuran. Ibaba ko muna ang tawag, sabi ni Zachary bago nagpayo, magpahinga ka muna. Kaagad pagkatapos, binaba niya ang tawag. Hawak ni Charlotte ang phone sa kamay niya. Nahihilo siya sa disappointment. Sinubukan niyang aliwin ang sarili sa kanyang puso. Marahil ay naramdaman iyon ni Zachary dahil bagong gising ang matanda. Mas mabuting huwag mo nang guluhin ang huli. Awang-awa si Charlotte sa kanyang sarili. Isang pinahabang Rolls-Royce ang nagtungo sa ospital, na sinamahan ng dalawang hanay ng mga convoy sa harap at sa likod ay talagang isang tanawin upang makita. Ang mga bodyguard na nakadeploy ay pawang mapagbantay, nagsusuri at nag-scan sa paligid upang makita ang anumang hindi inaasahang sorpresa na pananambang. Gayunpaman, ang lahat ay nagpatuloy ng walang sagabal dahil ang paglalakbay mismo ay maayos. Habang umaakyat ang mga sasakyan sa ospital, inakay ni Zachary ang tatlong bata palabas ng kanilang sinasakyan. Si Jamie, na ang paa ay hindi pa ganap na gumaling, ay nakaupo sa kanyang mga balikat. Hinawakan niya ang mga kamay ng dalawa pa, sina Robbie at Ellie. Tuwang-tuwa si Jamie, na may espesyal na pakiramdam ng pagiging superior na nakapatong sa malalawak na balikat ng kanyang ama. Nakadapo naman si Fifi sa ulo ni Jamie, nakadilat ang mga mata nito, curious na nakatingin sa paligid. Daddy, ayoko nang hawakan ang kamay mo. Humiwalay sa kamay ni Zachary, na parang bata si Ellie na reklamo, masyado kang matangkad. Kailangan kong patuloy na itaas ang aking kamay para hawakan ang iyong kamay. Pagod na ang aking braso. Sa totoo lang, pagod din ako. Pagtingin kay Zachary, kumurap si Robbie at inosenteng nagtanong, magiging kasing tangkad ako ni Daddy sa hinaharap, hindi ba? Siyempre gagawin mo. Nakayuko, itinaas ni Zachary sina Robbie at Ellie sa kanyang mga bisig habang maingat na tinitiyak na si Jamie ay ligtas na nakaupo sa kanyang mga balikat. Tumahimik ka, Jamie. Okay, napahawak si Jamie sa ulo ni Zachary dahil sa takot na mahulog. Oo, nasa taas din ako ngayon. Nagsaya si Ellie, at pinagpapalakpak ang kanyang maliliit na kamay. Biglang pakiramdam ko ay lumawak ang aking visual field, sabi ni Robbie, na nakangiti. Mas mataas pa rin ako sayo. Nagtaas ng kilay si Jamie, proud na nagpapakita. Mas mataas ako. Mas mataas ako. Si Fifi ay tuwang-tuwa, ikinapakpak ang kanyang mga pakpak bilang tugon na parabang naiintindihan nito ang buong pambata na kompetisyon. Shush! Itinuro ni Ellie si Fifi gamit ang kanyang mabilog na maliit na kamay, nakapout ang kanyang bibig, at mapaglarong sumimangot, Fifi, kapag nag-squaw ka ulit, huhugatin ko ang mga balahibo mo. Mabilis na tinakpan ng matalinong ibon ang bibig gamit ang kanyang mga pakpak at hindi na ng ahas na gumawa pa ng anumang ingay. Nito mga mata ay lumiligid sa paligid, na ginagawa itong parehong nakakatawa at kaibig-ibig. Ha ha ha, sabay-sabay na napuno ng tawa ang tatlong bata. Hindi mapigilan ni Zachary ang mapangiti. Simula nang lumitaw ang tatlong batang ito sa kanyang buhay, naging mundo na niya na walang laman kundi tawanan at saya. Unti-unti na rin siyang napalitan ng mas masayahing tao na mas madalas ngumiti. Napakaganda ng mga batang ito, sabi ni Bruce na may kontentong buntong hininga. Naging kaunti lang ang lahat ng iba dahil naging ama na si Mr. Noct. Siya ay isang taong nagbago. Agreed, a change for the better. A more humane person overall, bulong ni Ben. Tumawa si Bruce, yeah. Way better.
Pagpasok ng entourage sa ospital mula sa gilid ng pinto, sinalubong sila ng dean at mga head ng lahat ng mga departamento ay nakahanay at naghihintay. Pumila sila at direktang dinala sila sa espesyal na ward. Si Spencer, na kanina pa naghihintay sa ibaba, ay natuwa nang makita si Zachary. Agad niyang binati ang huli at nasa sabik na sinabi, "Mr. Zachary, si Mr. Henry ay nagising at nag-iisip tungkol sa iyo." Noted, tumango si Zachary bago nagtanong, "Wala ka namang sinabi sa kanya, di ba?" "Wala, siguradong wala. Iiwan kitang sabihin sa kanya ng personal, ayon sa iyong tagubilin." Tinitigan ang mga bata ng isa-isa, ngumiti si Spencer ng malapad, pinahintulutan ang kanyang sarili na ipakita ang kanyang sandali sa totoong nararamdaman. Pagkatapos noon, sumikip ang mukha niya habang makahulugang nagpahiwatig, "Mr. Zachary, since Mr. Henry Haas nakakagising lang, pakitandaan na hindi pa niya kayang hawakan ang anumang masamang stimulus. Ang kahulugan ay malinaw bilang araw, doblehin ang mabuting balita, iwasan ang masasama." Likas na naunawaan ni Zachary ang ibig sabihin ni Spencer at tiniyak sa huli, "Huwag kang mabalisa. Magiging mataktika ako." Hindi nagtagal ay dumating ang buong pamilya sa labas ng espesyal na ward. Dinala ni Zachary ang mga bata sa decontamination chamber para sa pagpapalit ng damit. Sinadya ni Fifi na sundan pero pinigilan siya ni Zachary na tinapik ang tuko nito at nagutos, "Stay outside. Don't make a ruckus." Napatigil ang gagawin nito, agad na damapo si Fifi sa balikat ni Ben. Mukhang agrabyado ito na kibot balikat nitong maliit na ulo. "Siguraduhin mong hindi ka tumae sa balikat ko." Pagbabanta ni Ben, binigyan ng masamang tingin si Fifi, "Or else I will na isa-isa kong bunutin ang iyong mga balahibo." Daddy." Bago pa matapos ni Ben ang kanyang pangungusap, lumipad si Fifi kay Zachary at nagreklamo, flock feather. Natatakot. Ben. Malamig na tinitigan siya ni Zachary. "Hindi ako mangangahas." Nagmamadaling iniyuko ni Ben ang kanyang ulo bilang paghingi ng tawad, at medyo nag-aatubili. Nang maramdaman ni Fifi ang tagumpay nito, matagumpay na pinagpag ni Fifi ang kanyang mga balakang, na ikinumpas ang kanyang mga pakpak, at lumipad muli patungo sa likurang ulo ni Ben. Hinaplos ang kanyang buhok gamit ang mga kuko nito at tinatrato ang kanyang ulo bilang pugad nito, agad itong damapo pagkatapos. Ang napakagandang pagpapakita ng kayabangan at pangangibabaw na nagmumula sa isang loro. Nagdilim ang mukha ni Ben, hindi nasisiyahang matalo ng isang ibon lamang. Iniangat niya ang kanyang mga mata at tinitigan ang sumasabog na ibon ay komportableng damapo sa kanyang ulo, nais itong ihagi sa isang masarap na kaldero ng mainit na nilaga. Nasaksihan ang buong episode sa harap ng kanyang mga mata, halos hindi napigilan ni Bruce ang kanyang pagtawa, at kumawala ang kanyang tawa na may kasamang malakas na senggal. Buwahahaha. Ang munting lorong ito ay medyo tao. Ha. One of these days. Bago pa matapos ang pag-ungol ni Ben, bumangon si Fifi at nag-poster ng sarili para sumigaw ng reklamo ulit. Huminga ng malalim, walang ibang pagpipilian si Ben kundi lunukan ang kanyang pagmamataas at ang kanyang hinaing. Kahit na ano, ang sumabog na ibon ay ngayon ang kanyang Panginoon. Mas mabuting huwag mong pakialaman ito. Matapos magpalat ng kanilang isolation gown, lumabas si Zachary at ang mga bata sa decontamination room sa isolation ward. "I'm already fully awake. Bakit pa ako nakakulong sa maldita na ward na ito? Ilipat niyo na lang ako sa ibang kwarto. I'm not na mahina, naririnig mo ba?" Pagpasok pa lang nila, narinig na nila ang hindi masayang reklamo ng matandang si Henry. Bagamat hindi pa siya ganap na gumaling mula sa kanyang malubhang karamdaman, at ang kanyang boses ay hindi kasing lakas tulad ng dati, puno pa rin siya ng sigla. Ang doktor at ang health specialist na nakatayo sa tabi niya ay nagmamadaling umaliw, "Don't worry, Mr. Noct. Nakagawa na kami ng full-body detailed scan sa iyo ngayong umaga. Kapag dumating ang mga resulta ng pag-scan, basta okay lang lahat ng parameters, I assure you na ililipat ka namin agad sa general ward. Bakit ka mag-abala sa lahat ng problema? Ngayon makinig ka,
Kapag sinabi kong gusto kong lumipat, inaasahan kong tapusin mo agad. Lolo, umalangaw-ngaw ang cute na boses ni Little Ellie, na naputol ang pangungusap ni Henry sa kalagitnaan. Natigilan ang matandang si Henry mula sa kanyang pag-ungol. Paglingon niya, tuwang-tuwa siya sa magandang tanawin. Ellie, Robbie, Jamie, Lolo, itinulak ng tatlo ang mga kamay ni Zachary at tuwang-tuwang tumakbo papunta sa gilid ni Henry. Lolo, sa wakas gising ka na. Namumula ang mga mata ni Robbie at halos maiyak siya. Sa bawat pagkakataon dumaan kami para makita ka, lagi kang natutulog. Kami ay labis na sabik at talagang umaasa para sa iyo na gumising ka agad. I'm awake. Dear old me ain't be sleeping no more. Excited shake ang Robbie's hand, ang sabi ng matandang lalaki, natutuwa akong makita kayong lahat sa unang bagay na nagising ako. Lolo, nangako ka na isasama mo ako sa paglalaro ng soccer noong nakaraan. Namumula ang mga mata ni Jamie, ngunit malaki at maliwanag ng ngiti sa kanyang mukha. Ngayong gising ka na, tutuparin mo ang iyong pangako, oo. Siyempre, nakangiting wika ng matanda habang nagtatanong, kamusta ang iyong maliit na paa? Mas mabuti. Malapit nang gumaling, itinaas ni Jamie ang kanyang paa upang ipakita sa matanda. Natanggal na ang cast, kasama ang spleen. Gumaling na ako para umakyat ng hagdan ng hindi tinutulungan. Hahaha, ang galing. Tawa ng tawa ang matandang Henry. Sa sandaling makalabas ako sa putok na lugar na ito, isasama ko si Jamie para sa soccer. Hoy, Lolo, sabi mo dadalhin mo ako sa Disneyland para makita ang mga prinsesa, upang ayaw maiwan. Hinawakan ni Ellie ang kamay ng matandang si Henry at tumili ng parang bata. Mahalaga pa rin ang iyong mga salita, oo. Ho. Siyempre, mahal ko. Paulit-ulit na tumango ang matandang Henry. The minute I'm out here, I'll wish mahal na Ellie, pumunta sa magandang mundo ng Disneyland sa isang iglap. Salamat, Lolo, sabi ni Ellie habang itinaas niya ang kanyang mabilog na maliliit na kamay at tuwang-tuwa. Mabuhay si Lolo. Mabuhay si Lolo. Hahaha, kung mabubuhay ako ng 1,000 taon hindi ba ako magiging matandang geezer mamaya niyan? Ang matandang Henry remarked sa isang mapagbiro na paraan. No, si Lolo ay hindi magiging matandang geezer. Si Lolo ay palaging magiging pinakamahusay. Hip hooray! Itinagilad ang kanyang ulo, sabi ni Ellie na may seryosong mukha, dapat panoorin kami ni Lolo, okay. Gusto ka pa rin naming parangalan sa darating na mga taon. Magaling, mabubuting bata, kayong lahat. Tuwang-tuwang tumango ang matandang Henry, pakiramdam niya ay bahagyang nabasa ang kanyang mga mata. Dahil sa pagtanda, o marahil ay dumaan sa mga karanasan sa buhay at malapit sa kamatayan, siya ay naging higit pa na sentimental na tao. Sa tuwing makakakita siya ng mga bata, madali siyang mahipo. Ako ay naging isang malaki old softie, hindi ba? Lolo, naglalaro ng mga paborito ngayon, ikaw ba? Maasim na sabi ni Zachary bago nagpatuloy sa pagkukunwari na nagseselos, sa sandaling magkaroon ka ng mga apo sa tuhod, wala ka nang pakialam sa apo mo. Walang sino man ang may gusto ng bastos na tulad mo. Huminto si Old Henry sa kalagitnaan ng pangungusap at sumimangot. Nakatitig sa naghihinala na si Zachary, tinanong niya, ano ang sinabi mo? Mga apo sa tuhod. Ang iyong mga pandinig ay dapat na lumala sa edad, si Zachary ay nagkunwaring bumantong hininga habang umiiling. Daddy, maganda pa rin ang tenga ni Lolo, pagtatanggol ni Ellie kay Henry, na parang bata na ipinipos ang pisngi. Ellie, anong tawag mo sa kanya? Natigilan ang matandang Henry. Daddy, paglingon niya, sumagot si Ellie na may tuwid at seryosong mukha. Hell, anong nangyayari dito? Matamang si Henry ay tumingin kay Ellie, bago ibinaling ang tingin kay Zachary at nagtanong, bastos na bata ka, magpapaliwanag ka ba? Lolo, talagang scratch that. Tatawagan ka na namin na grandpa mula ngayon, si Robbie na natatawa habang nakaharap sa matandang Henry at masigasig na nagpaliwanag, dahil siya ang aming daddy, sabi ng batang lalaki, huminto at itinuro si Zachary bago nagpatuloy, at kami ay mga anak ni daddy. Sa makatuwid,
hindi namin maaaring tawagin ka bilang lolo mula ngayon, ngunit sa halip ay lolo, lolo. Oo, tumango si Jamie bilang pagsang-ayon habang sumisigaw, dapat tawagin ang lolo ni Daddy na lolo. Ang matandang Henry ay ganap na nabigla. Nanlaki ang mata niya sa pagtataka. Medyo natagalan siya na nakabawi ng kanyang pagkakalmado habang naiinip niyang tinawag si Zachary. Hindi ko ito maiisip, Zachary, bawiin mo yan. Naawa ang mga bata at tumabi, at binigay ang pwesto sa daddy nila. Nagtitipon sa sulok, nagsimula silang magbulungan sa isa't isa. Bakit hindi maintindihan ni Lolo ang sinasabi natin? Marahil hindi natin ito na ipahayag ng malinaw para maunawaan niya. Makes sense. We're still in kindergarten anyway. Normal lang na hindi tayo naintindihan ng mga matatanda. Daddy will na ipaliwanag sa ngalan natin. We'll ascend to the second year of kindergarten next year. Dapat pagbutihin natin ang ating kasanayan sa komunikasyon. Oo, dapat talaga mas marami tayong magbasa at mag-recite. Sa ganitong paraan tiyak na mapapabuti natin ang ating kakayahan sa komunikasyon. Samantala, nang makalapit na si Zachary ay galit na sinuntok siya ng matandang Henry sa braso. Bastos kang bata ka. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan, ang suntok ay kulang sa anumang lakas. Nabanggit sa akin ni Spencer na noong panahong may sakit ako, tinulungan mo akong alagaan ang mga batang ito. Tuwang-tuwa ako, iniisip na sa wakas ay nakonsensya ka na sa makapal mong bungo. Idiniin ang kanyang daliri sa ulo ni Zachary, malumanay siyang nagpatuloy, alam mo na labis akong nagmamalasakit sa kanila. At ako, alam kong napakaganda ng iyong ginagawa sa pag-aalaga sa kanila kaya magiging masaya ako pagkagising ko. Gayunpaman, kapag ako sa wakas ay nagising, bingo. Nandyan ka, at tinuturuan ang mga inosenteng batang ito na tawagin kang daddy. Ang magiliw na tono ng matanda ay biglang naging marahas, nawala mo ba ang iyong isip? Tapos na sa lecture mo, matanda. Si Zachary ay hindi naglagay ng isang pagtanggi sa kabuuan. Pagkatapos na natapos na si Henry sa kanyang tirade, mahinahong kinuha ni Zachary ang isang DNA test result sheet at iniabot ito sa matandang lalaki. Ngayong tapos ka na, tingnan mo. Ano ito sa impyerno ni Hades? Habang sinusuri ng matandang si Henry ang nilalaman, nalaglag ang kanyang panga habang siya ay nauutal, ito. The irrefutable proof that they're my children. My genuine offspring, taimtim na pahayag ni Zachary. Nakangiting hinamon niya, kung hindi ka naniniwala, maaari nating patakbuhin ang pagsusuri muli. Sa pagkakataong ito, ang matandang Henry ay lubos na nataranta. Nakatitig lang siya sa kawalan na puno ng mga mata ng lubos na hindi paniniwala. Mr. Zachary, masinop na huwag masyadong ma-excite o sorpresahin si Mr. Noct. Maaaring hindi kaya ng kanyang puso na hawakan ito. Sabik na tumingin sa gilid, umalma si Spencer, Sir, totoo ang sinabi ni Mr. Zachary. Ang tatlong kaibig-ibig na mga bata na iyong minamahal ay tunay na mga biolohikal na anak ni Ginoong Zachary, kaya ikaw ay mga apo mo sila sa tuhod. Huwag kang magsinungaling sa akin, matandang geezer, ungol ng matandang Henry. Sa pananabik na nanginginig sa kanyang boses, lumingon siya kay Zachary at sinabing, bastos na bata ka, don't you dare prank me. I can't stand the thrill. Matanda, bakit ang melodramatic mo? Hindi na makatiis, matapang na hinamon ni Zachary, I've na ibinunyag ang resulta ng DNA test. Ngunit nagdududa ka pa rin. Gagawin ko ba ulit ang pagsusulit dito at ngayon? Anong pagsusulit? Nanlaki ang mga mata ni Ellie nang walang laman. You're such a ditz. Kahit ako ay naiintindihan ko ang nangyayari. It's a test to confirm if we're daddies na mga anak, at nakaramdam ng sama ng loob si Jamie sa katangahan ng kanyang kapatid. Ang isang DNA test ay nangangailangan ng pagkuha ng dugo. Medyo masakit, ang isang iyon. Nanginginig si Robbie nang maalala niya ang matagal na takot na mabunot ang kanyang dugo mula sa huling pagkakataon. I don't want my blood to be drawn. I'm afraid of pain bean, bulalas ni Ellie nang bigla siyang humagulgol na labas ang mata. Buho, Lolo, bakit hindi ka makapaniwala na anak kami ni Daddy? Kabanata 565.
Napakunot ang noo ni Henry habang namumuo ang galit sa loob niya. Kalokohan ito. Ano ba ang nasa isip mo? Naglabas na tayo ng official announcement sa kasal niyo ni Sharon. Ang petsa para sa seremonya ng pakikipag-ugnayan ay tapos na din. Sigaw niya kay Zachary. Nagkibit-balikat si Zachary at casual na sumagot, "Nothing to worry. Just call it off. After all, wala akong ideya na isagawa ang seremonya ng pakikipag-ugnayan." Muntik nang sumabog ang daluyan ng dugo ni Henry. Binatukan niya si Zachary, "Nababaliw ka na ba? Aren't you aware ng kasalukuyang matinding pangyayari? Ang Lindbergh Corporation ay pumasok na sa lokal na merkado, at masama ang pakikitungo mo ngayon sa tiyahin mo. Kung ang parehong Cinder Group at Brown Group ay sumali sa puwersa sa Lindbergh Corporation, ang katayuan ng Knock Group ay magiging sobrang manganginig, hindi mo ba naiintindihan? Nakipagsanib puwersa na ang Brown Group sa Lindbergh Corporation, mahinahong sagot ni Zachary. Ano, sigurado ka? Confirmed na ba? Natigilan si Henry. Tumango si Zachary at dahan daw ang sinabi, "It's confirmed. Hector has a grudge against me all this while. Since ikakasal na siya kay Helena Brown sa lalong madaling panahon, tiyak na sasanib puwersa ang mga Brown sa Lindbergh Corporation at lupigin ang South Castle Shore." Lumalim ang pagkunot ng noo ni Henry. Kung ganoon, dapat mong ipagpatuloy ang iyong kasal kay Sharon. Kung hindi, bago pa natapos ni Henry ang kanyang mga salita, pinutol na siya ni Zachary, "Napatigil ko na ito. Mr. Zachary." Napabuntong hininga si Spencer at wala na sa oras para pigilan si Zachary. Nung una, iniisip niya ang pagpapaalala kay Zachary na huwag munang sabihin kay Henry ang tungkol doon. Dahil ngayon lang nagkamalay si Henry, nag-aalala na ang nagbabagang balita ay magiging isang malaking dagok sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Nanlaki ang mga mata ni Henry sa hindi makapaniwala. Napatawag ko na ito kaninang umaga. Dagdag pa ni Zachary na may katahimikan sa tono, "As for the detalye, wala akong planong ipaliwanag, kung sakaling hindi mo ito matanggap. Talagang wala kang pakialam na bata ka. Paano mo magagawa iyon kung wala akong pahintulot?" Galit na galit si Henry at sinigawan siya. Sa isang iglap, hinawakan niya ang tasa sa kanyang harapan at binasag iyon kay Zachary. Mabilis na tumabi si Zachary at ibinaba ang tasa. Basagin. Sa isang segundo, nabasag ang tasa sa mga piraso sa sahig. Nagulat ang mga nasa labas ng ward sa malakas na ingay. Sina Bruce at Ben ay nagkatinginan, at pareho silang may masamang tingin sa kanilang mga mukha. "Kanina lang pinupuri mo pa ako sa pagiging magaling mo, pero sinisigawan mo na ako ngayon," naiinis na ungol ni Zachary. "Ikaw, isa kang dugong tanga." Nakaramdam ng inis sa lumalalang galit, humihingal si Henry at napahawak sa kanyang dibdib. Naubos ang dugo mula sa kanyang mukha. Sabay hinimas ni Spencer sa kanyang dibdib at sinubukang pakalmayan siya. "Mr. Knock, cool down. Huwag kang magalit. Ikaw ay dapat na hindi ka mabalisa dahil ngayon ka lang nagkamalay." "Mr. Knock, pakikuha ang oxygen." Agad na dinaluhan ng mga medical staff si Henry. Pagkaraan ng ilang sandali, naging matatag ang paghinga ni Henry. Gayunpaman, nakakunot pa rin ang kanyang noo na ikinakunot nito. Para pigilan si Zachary na maglabas ng anumang hindi naaangkop na salita at makagalit muli kay Henry, si Spencer ay maingat na paalala sa kanya, "Mr. Zachary, paano kung iuwi mo muna ang mga Young Masters at Little Princess? E-update kita sa kalagayan ni Mr. Knock araw-araw. Maaari mo siyang bisitahin muli kapag ang kanyang kondisyon ay mas matatag na noon." "Sige." Tumango si Zachary at tumingin kay Henry. "Lolo, gagawa muna ako ng galaw. Magpagaling ka at magpahinga. Pupunta ako at bibisitahin ka ulit." "Saan ka pupunta? Gusto kong humarap ka sa pader at pagnilayan ang ginawa mo." Napaungol si Henry sa kanya ulit. Napabuntong hininga si Zachary at masunurin na humarap sa dingding. Sa mismong sandaling iyon, tumingin siya ng eksakto tulad ng isang problemadong estudyante na pinarurusahan. Alam na alam niya ang ugali ni Henry. Hindi siya hahayaan ni Henry na lumabas ng ward nang walang tamang paliwanag.
Ang ward ay nasa pin drop na katahimikan sa loob ng ilang sandali bago binasag ni Henry ang katahimikan. Sinamaan niya ng tingin si Zachary at siniko siya, "Turn and face me now." Ginawa ni Zachary ang sinabi sa kanya at humarap sa kanya. "You better be frank with me. What's your intention? You have started all kinds of intensive training mula noong taong ikaw ay naging 6. Simula noon, hindi mo na inayos ang iyong bantay sa lahat ng mga taon na ito, at ako ay lagi kang pinapaalalahanan na tumingin ka bago ka tumalon, hindi ba? Paano ka magiging walang konsiderasyon at mapusok bigla? Sabihin mo sa akin kung ano talaga ang naglalaro sa isip mo ngayon." "I can never marry a woman whom I don't love." Tsaka ang babaeng ito ay manipulative, magaling maglaro ng laro ng isip at walang awa. Kung magpapakasal ako sa gayong manggugulo, tiyak na mauubos ang aking enerhiya na sinusubukang lutisin ang mga bagay sa kanya araw-araw. Sa tingin mo ba makakafocus pa ako sa career ko at pag-unlad sa lahat ng mga pagkagambala? Lolo, hindi mo ba iniisip na nakagawa ako ng isang matalinong desisyon? Sinubukan ni Zachary na kumbansihin si Henry sa pamamagitan ng pangangatuwiran sa kanya. May tiwala siyang tatanggapin ni Henry ang mga katotohanan at sumuko sa kanya. Anong nangyari? Iniunat ni Zachary ang kanyang kamay, at walang pakialam na sinabi ni Zachary, regardless of sa kanyang damdamin, kailangang pumayag si Lolo kahit anong mangyari. Wala nang babalikan ngayon. Act first, report later, ha? Delikado ang laro mo dito, binata. Napabuntong hininga si Spencer, na namumutla ang mukha sa takot. Ilang sandali, nawalan siya ng masabi habang pasuray-suray pabalik. "Mr. Spencer, okay ka lang ba?" Sinubukan siyang alalayan ni Ben ngunit itinulak siya palayo. "Umalis ka sa akin, ikaw na brat. Bakit hindi mo binalaan si Mr. Zachary noon pa? Maglakas loob ba ako?" Balik na ungol ni Ben. "Mr. Spencer, hindi naman kami makakagawa ng kahit ano para baguhin ang sitwasyon. Baka makatulong din kami para hikayatin si Mr. Knock na tanggapin si Miss Wind," maingat na payo ni Ben. Sa katunayan, si Miss Wind ay isang disente. "Damn brat," sinampal ng malakas ni Spencer si Bruce sa kanyang likuran. "Kasama ka rin sa gulo." Tama siya, alam mo, pagtatanggol kay Bruce. Itinaas ni Zachary ang isang kilay at nagtanong, "Sabihin mo sa akin, nasaan ako nagkamali?" Nanatiling tahimik si Spencer ng mahabang sandali. Hindi makabuo ng anumang bagay, maaari lamang niyang pilitin ang isang paninigas ng umiti at sinabing, "Oo, Mr. Zachary. So kasama ka na ngayon sa plano kong tumulong para kumbansihin si Lolo." Sinamantala naman agad ni Zachary ang sitwasyon at gumawa ng unang hakbang. "Salamat, Mr. Spencer, ikaw ang pinakamahusay." Bumagsak si Spencer sa mas mahabang katahimikan. "Nahulog lang ba ako sa bitag ni Mr. Zachary?" Masyadong halata ang kasabihang, ang hukay na ito na bumihag sa kanya. "Salamat, Mr. Spencer." Parehong sina Bruce at Ben ang nagpapasalamat at yumuko ang kanilang mga ulo. Huli na ang realisasyon para iligtas si Spencer mula sa malalim na hukay na kinaroroonan niya ngayon. Nakaramdam siya ng hininga at walang imik. Ang kanyang mukha ay naging kulay ube habang siya ay nakatayong nakaugat sa lugar. Sa sandaling ito, ang mga medikal na kawani ay lumabas ng ward kasama ang mga bata na hila. Sabi ng isa sa mga staff kay Zachary, "Sir, Mr. Knock is expecting your presence." "Oo." Tumango si Zachary, lumuhod, at sinabi sa mga bata, "Pumunta muna kayo sa lounge para magmerienda at hintayin niyo si Daddy, okay?" "Opo, Daddy." Masunuri namang tumango ang mga bata at sumunod sa mga medical staff sa lounge. Makahulugang tiningnan ni Zachary si Spencer bago tumalikod at naglakad papasok sa ward. Alam ni Spencer ang ibig sabihin ng mga mata na iyon. Nakaramdam ng awkwardly embarrassed, wala siyang choice kundi kumagat ng bala at sumunod sa likod. "Bastos na bata ka, at least natupad mo ang inaasahan ko." Mabait na bamulong si Old Henry na nalulubog sa kagalakan ng pagkakaroon ng 3 apo sa tuhod. Nakangiti pa siya hanggang tenga. Sa lahat ng mga taon na ito,
iniisip ko kung ang aking sobrang higpit na mga paraan ay naging dahilan ng pagiging bullheaded mo at walang pakialam sa mga usapin sa relasyon. Impyerno, humanga ako na ikaw ay isang may kakayahang tao, kung tutuusin, kahit na sa pagbibigay sa akin ng 3 kaibig-ibig na apo sa tuhod. Hihihi. Basta natutuwa ka, nakangiting sabi ni Zachary. Siyempre natutuwa ako. I'm beyond glad. But now it's time for us to follow up with our next moves. Ang paglihis sa paksang ito ay eksaktong inaasahan ni Zachary. Naging seryoso ang mukha ng matandang Henry habang binibigkas niya. Kung tutusin, ito ang tunay na laman at dugo ng ating pamilya Knock na pinag-uusapan natin dito. I can't possibly let them live outside, let alone bearing other surnames. Nakipag-ugnayan na ba kayo kasama ang ina ng mga bata sa anumang paraan? Baguhin ang mga pangalan at apelyido ng mga bata marahil. Hindi naman. Dahil lumaki sa ibang bansa, hindi na pag-isipan ni Zachary ang isyong ito, o nagbayad ng malaking pansin sa mga apelyido. Naisip niya noong una na ang mga pangalang Robinson Wind, Jameson Wind, at napakaganda ng tunog ni Elisa Wind. Sa makatuwid, ni minsan ay hindi niya ibinangon ang isyong ito kay Charlotte. We'll discuss this today. Bukas papalitan natin ang mga apelyido nila. Halatang mahigpit ang matandang Henry sa ganitong bagay at nakakaramdam na ng pagkainip. At saka, ano ang plano mong paglagyan sa ina ng mga bata? Ngayon, tungkol sa isyong ito. Imumungkahi ko ito sa iyo, maglagay ka lang ng malaking halaga ng pera sa kanyang account para makapag-ayos siya ng komportable na buhay sa hinaharap sa isang lugar, mas mabuti na malayo sa mga bata. Nang hindi binigyan ng pagkakataon si Zachary na magsalita, inilatag ng matandang Henry ang batas. Tapos, siya siguro hindi galing sa kilalang pamilya. Imposibleng pakasalan siya, pero dahil nabuntis niya tayo ng 3 Knock na kaibig-ibig na mga bata, hindi natin siya maaaring tretuhin ng masama. Lolo, nakahanap ng pagkakataon si Zachary para matakpan ang matandang Henry. Ang ating pamilya ay mayroon ng tonelada ng pera. Kaya naman hindi na natin kailangang umasa sa pag-aasawa para madagdagan ang ating kayamanan. Wala akong nakikitang problema sa pagpapakasal sa isang ordinaryong tao. Nang marinig ang mga salitang ito, medyo nagulat ang matandang Henry. So you're saying, you're willing to marry the mother ng mga bata? Oo naman. Feeling determinado, si Zachary confidently revealed, in fact, naiuwi ko na siya. Hinihintay ka naming magising bago simulan ang aming paghahanda para sa aming kasal. Napakunot ang noo ni Henry habang namumuo ang galit sa loob niya. Kalokohan ito. Ano ba ang nasa isip mo? Naglabas tayo ng official announcement sa kasal niyo ni Sharon. Ang petsa para sa seremonya ng pakikipag-ugnayan ay tapos na din. Sigaw niya kay Zachary. Nagkibit balikat si Zachary at casual na sumagot, wala kang dapat ipag-alala. Kanselahin na lang natin. Wala naman akong balak na ituloy ang seremonya ng pakikipag-ugnayan. Muntik nang sumabog ang daluyan ng dugo ni Henry. Binatukan niya si Zachary, nababaliw ka na ba? Hindi mo ba alam ang kasalukuyang sitwasyon? Ang Lindbergh Corporation ay pumasok na sa lokal na merkado, at masama ang pakikitungo mo ngayon sa tiyahin mo. Kung ang parehong Cinder Group at Brown Group ay sumali sa puwersa sa Lindbergh Corporation, ang katayuan ng Knock Group ay magiging sobrang delikado, hindi mo ba naiintindihan? Nakipagsanib puwersa na ang Brown Group sa Lindbergh Corporation, mahinahong sagot ni Zachary. Ano, sigurado ka, nakumpirma na ba? Natigilan si Henry. Tumango si Zachary at dahan daw ang sinabi, nakumpirma na. Matagal nang may sama ng loob sa akin si Hector. Dahil ikakasal na siya kay Helena Brown sa lalong madaling panahon, tiyak na sasama ang mga Brown sa Lindbergh Corporation at aatake sa South Castle Shore. Lumalim ang pagkunot ng noo ni Henry. Kung ganoon, ay dapat mong ituloy ang iyong kasal kay Sharon. Kung hindi, bago natapos ni Henry ang kanyang mga salita, pinutol siya ni Zachary, kanselado na. Mr. Zachary, napabuntong hininga si Spencer at wala sa oras para pigilan si Zachary. Nung una, iniisip niya pagpapaalala kay Zachary na huwag munang sabihin kay Henry ang tungkol doon.
Dahil ngayon lang nagkamalay si Henry, nag-aalala na ang nagbabagang balita ay magiging isang malaking dagok sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Nanlaki ang mga mata ni Henry sa hindi makapaniwala. Naipahayag ko na ito kaninang umaga. Dagdag pa ni Zachary na may katahimikan sa tono, tungkol naman sa detalye, wala akong planong ipaliwanag iyon, kung sakaling hindi mo ito matanggap. Talagang wala kang pakialam na bata ka. Paano mo magagawa iyon kung wala akong pahintulot? Galit na galit si Henry na sumigaw sa kanya. Sa isang iglap, hinawakan niya ang tasa sa kanyang harapan at binasag iyon kay Zachary. Mabilis na tumabi si Zachary at ibinaba ang tasa. Basagin. Sa isang segundo, nabasag ang tasa mga piraso sa sahig. Nagulat ang mga nasa labas ng ward sa malakas na ingay. Sina Bruce at Ben ay nagkatinginan, at pareho silang may masamang tingin sa kanilang mga mukha. Kanina lang pinupuri mo pa ako sa pagiging magaling ko, pero sinisigawan mo na ako ngayon, naiinis na ungol ni Zachary. Ikaw, isa kang dugong tanga. Nakaramdam ng inis sa lumalalang galit, humihingal si Henry at napahawak sa kanyang dibdib. Naubos ang dugo mula sa kanyang mukha. Sabay himas ni Spencer sa kanyang dibdib at sinubukang pakalmayan siya. Mr. Noct, kumalma ka. Huwag kang magalit. Huwag ka mabalisa dahil ngayon ka lang nagkamalay. Mr. Noct, pakikuha ang oxygen. Agad na dinaluhan ng mga medical staff si Henry. Pagkaraan ng ilang sandali, naging matatag ang paghinga ni Henry. Gayunpaman, nakakunot pa rin ang kanyang noo na ikinakunot nito. Para pigilan si Zachary na maglabas ng anumang hindi naaangkop na salita at makagalit muli kay Henry, Spencer maingat na paalala sa kanya, Mr. Zachary, paano kung iuwi mo muna ang mga bata? E-update kita sa kalagayan ni Mr. Noct araw-araw. Maaari mo siyang bisitahin muli kapag ang kanyang kondisyon ay mas matatag na noon. Sige, tumango si Zachary at tumingin kay Henry. Lolo, aalis na muna ako. Magpahinga ka ng mabuti. Bibisita ulit kami. Saan ka pupunta? Gusto kong humarap ka sa pader at pagnilayan ang ginawa mo. Napaungol si Henry sa kanya. Napabuntong hininga si Zachary at masunurin na humarap sa dingding. Sa mismong sandaling iyon, tumingin siya ng eksakto tulad ng isang problemadong estudyante na pinarurusahan. Alam na alam niya ang ugali ni Henry. Hindi siya hahayaan ni Henry na lumabas ng ward nang walang tamang paliwanag. Ang ward ay nasa pin drop na katahimikan sa loob ng ilang sandali bago binasag ni Henry ang katahimikan. Sinamaan niya ng tingin si Zachary at siniko siya, humarap ka sa akin. Ginawa ni Zachary ang sinabi sa kanya at humarap sa kanya. Mas mabuting maging prangka ka sa akin. Ano ang intensyon mo? Nagsimula ka ng iba't ibang matinding pagsasanay mula noong ikaw ay 6 na taong gulang. Simula noon, hindi mo na binabantayan ang iyong bantay sa lahat ng mga taon na ito. Lagi kong pinapaalalahanan na tumingin ka bago ka tumalon, hindi ba? Paano ka magiging walang konsiderasyon at mapusok bigla? Sabihin mo sa akin kung ano talaga ang naglalaro sa isip mo ngayon. Hindi ako pwedeng magpakasal sa isang babaeng hindi ko mahal. Tapos ang babaeng ito ay manipulative, magaling maglaro ng isip at walang awa. Kung magpakasal ako sa gayong manggugulo, tiyak na mauubos ang aking enerhiya na sinusubukang lutisin ang mga bagay sa kanya araw-araw. Sa tingin mo ba makaka-focus pa ako sa career ko na pag-unlad sa lahat ng mga pagkagambala? Lolo, hindi mo ba iniisip na nakagawa ako ng isang matalinong desisyon? Sinubukan ni Zachary na kumbansihin si Henry sa pamamagitan ng pangangatwiran sa kanya. May tiwala siyang tatanggapin ni Henry ang mga katotohanan at sumuko sa kanya. Hindi kita kailanman pinilit na makasama si Sharon habang buhay. Bukod sa frustration, may pagod din sa tono ni Henry. Magpakasal ka muna sa kanya pansamantala. Pagkatapos na makaligtas ang Noct Group sa krisis na ito at maging matatag ang negosyo, malaya mo na siyang hiwalayan. Hindi na kita pipigilan. Para sa akin, ang pag-aasawa ay dapat na isang beses lang sa buhay, at hindi ito maaaring gamitin bilang isang paraan para sa pag-unlad ng aking karera. Hinding-hindi ako susuko sa aking paniniwala sa kasal. Ito ay isang uri ng pandaraya at hindi patas sa aking magiging asawa. Lolo, sana maintindihan mo.
Matigas na tugon ni Zachary habang dumidilim ang mukha. Naging biktima ang mga magulang ko dahil sa tinatawag mong arrangement. Hindi ka ba natuto ng leksyon mula sa kanilang kasawian? Ikaw, agad na nagalit si Henry, ngunit hindi niya ito mapabulaanan. Tumango si Spencer at mataktikang sinabi, Mr. Noct, hindi natin magagawang magpasya para sa nakababatang henerasyon. May kanya-kanya silang karapatan na gumawa ng sarili nilang pagpili kung kanino sila makipag-asawa. Hayaan mo na lang si Mr. Zachary ang magdedesisyon para sa sarili niya. Ikaw tanga na matandang ungas, ano ang alam mo? Manahimik ka. Naglabas ng galit si Henry kay Spencer. Mr. Noct, hayaan mo akong ituro ang isang bagay. Mapanlin lang si Miss Blackwood at pinaplano ang lahat ng ito, gayunpaman ay nagpapanggap siyang inosente. Kung talagang kasal na siya kay Mr. Zachary, sa tingin mo ba ay magiging mabait siya sa tatlo mong apo? Kung palihim niyang pahihirapan ulit sila nang hindi ninyo alam ni Mr. Zachary, ang kahihinatnan ay maaaring nakakabahala talaga. Kahit na hindi pa talaga natapos ni Spencer ang kanyang mga salita, nagawa niyang i-trigger ang mga iniisip ni Henry. Gaya ng inaasahan, nagbago ang ekspresyon ni Henry habang ang kanyang isip ay nasa malalim na pag-iisip. Ang aking tatlong mahahalagang apo sa tuhod ay tiyak na mas mahalaga kaysa sa Cinder Group. Sa wakas ay sumuko na si Henry matapos mag-isip ng matagal. Sige, dahil pinaalis mo na ang kasal, wala na akong masasabi. Lolo, salamat sa pag-unawa. Nakahinga ng maluwag si Zachary. Ang ina ng tatlong bata ay tila isang magandang babae, bagaman siya ay nagmula sa normal na pamilya. Nakikita ko na pinalaki ng maayos ang mga bata, at nagpapatunay na siya ay isang babaeng may biltod. Mas mabuti pa siya kay Charlotte Wind, ani Henry analytically. Nang marinig ang mga salita ni Henry, nanigas si Spencer. Sa totoo lang, si Charlotte ay, Mr. Zachary. Agad naman siyang pinutol ni Spencer at kinindatan siya. Naghihintay pa ang tatlong bata sa labas para sayo. Paano kung bumalik ka muna sa kanila? Kapag ang kondisyon ni Mr. Noct, ikaw tanga na matandang ungas, anong ginagawa mo? Sinamaan ng tingin ni Henry si Spencer at itinulak ito. Bakit ikaw ay patuloy na nakakaabala kapag kinakausap ko ang apo ko? Mr. Noct, concern lang ako sa health condition mo. Natatakot ako na hindi mo kaya ang isa pang pagkabigla. Paano kung tumaas na naman ang blood pressure mo? Kinakabahang sabi ni Spencer. You're ridiculous. Anong klaseng pagkabigla ang mangyayari ngayon? Hindi naman ang problema ay tungkol sa nanay ng mga bata ngayong round. Biglang tumigil si Henry na parang may na-realize lang. Sandali lang, ang tatlong bata ay may kaparehong pangalan ng pamilya kay Charlotte, maaari bang? Agad namang nagtaas ng ulo si Henry at natatarantang tinitigan si Zachary. Lolo, tama ka. Ngumiti si Zachary at tumango. Napatikip ng noo si Spencer at hindi naglakas loob na tumingin kay Mr. Noct. Kawawang Mr. Noct, si Mr. Devil in Disguise talaga si Zachary. Ilang pagkabigla na ba ang naibigay niya kay Mr. Noct ngayon? Nawalan ng masabi si Henry. Napatulala siya at natagalan bago siya muling natauhan. Naalala niya na sa tuwing binibisita niya ang mga bata dati, hindi pa niya nakikilala ang kanilang ina. Kahit na nang mabangga niya sila sa main entrance ng residential estate, walang bakas ng kanilang nanay pati. Ilang beses nang pinaalalahanan siya ni Spencer na may mali, ngunit hindi niya inisip lalo pa dahil talagang gusto niya ang tatlong bata. Humingi muli ng kumpirmasyon si Henry, ang ibig mo bang sabihin ay si Charlotte ang ina ng tatlong batang Wind? Binibigkas niya ang kanyang mga pangalan, natatakot na muling magkamali. Tama, siya nga. Tumango ulit si Zachary. Buntis talaga siya sa anak ko, 4 na taon na ang nakalilipas, ngunit ngayon ko lang ito nalaman. Napalunok muli si Henry at nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ang susunod na sandali, siya slump papunta sa kama, at ang kanyang presyon ng dugo ay tumaas sa isang iglap. Mr. Noct, kumalma ka. Doktor, doktor, nauutol na sabi ni Spencer at tumakbo palabas ng ward, maghanap ka ng doktor. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel.
Filipino novel, maraming salamat po. Nagulat si Zachary nang makitang tumaas din ang presyon ng dugo ni Henry. Tumakbo rin siya palabas ng ward sabay hanap ng doktor. Narating ng doktor ang ward sa loob ng ilang segundo at hiniling kay Zachary na maghintay sa labas habang inaasikaso nila si Henry agad. Ngunit hindi ko pa natapos ang aking mga salita, sinubukan ni Zachary na tumutol. Ano pa ang gusto mong sabihin ngayon? Gusto mo bang atakihin sa puso ang lolo mo? Si Spencer ay natatarantang nangangamba. Umalis ka na lang muna, manggugulo ka. Hinimok ni Spencer si Zachary na umalis habang tinutulak siya palabas ng ward. Nang makita ni Ellie ang figure ni Zachary, tuwang-tuwang tumakbo siya papunta sa kanya, na may hawak na ice cream sa kanyang mga kamay. Daddy, ang sarap talaga ng ice cream ko. Gusto mo bang subukan? Natigilan siya at nanlamig sa kanyang mga hakbang nang makita kung paano siya itinulak ni Spencer palabas ng ward. Daddy, anong nangyari kay Lolo? Nataranta rin si Robbie na nakitang itinulak palabas ng ward si Zachary. Inaasar ako ni Lolo dahil hindi ko siya pinayagang kumain ng ice cream, sagot ni Zachary na nagbibiro at kinuha sa kanya ang ice cream. Salamat, Ellie. Ang sweet mo. Siniil siya nito ng halik sa chubby face na mapagmahal. Bakit hindi mo siya pinayagang kumain ng ice cream? Kawawa naman siya, Ellie tilted her head and asked innocently. Hindi siya makakain ng ice cream dahil masama ang pakiramdam niya. Uwi na tayo. Hinaplos ni Zachary ang kanyang ulo ng marahan at itinaas siya sa kanyang mga bisig. Hooray! Hindi na ako makapaghintay na umuwi. Nagningning ang mga mata ni Ellie at masayang pumalakpak. Bakit parang bata ang inaasal ni Lolo? Nakakatuwa talaga. Nagagalit siya dahil lang hindi ginawa ni Daddy na hayaan siyang kumain ng ice cream. Patanong na komento ni Jamie. Ninamnam niya ang bawat subo ng ice cream niya habang mabagal ang paglalakad. Ang mga matatanda ay madalas na kumilos tulad ng mga bata. Sigurado akong gusto din ni Lolo at ni Lola ang ating mga merienda. Kaya, sa susunod na pagkakataon ay dapat bilangin mo siya sa tuwing binibili tayo ng merienda ni Daddy. Sinuri at seryosong komento ni Robbie. Alright, we'll share with him next round. Parehong tumanggo sina Jamie at Ellie bilang pagsang-ayon. Sa wakas ay nakahinga si Spencer pagkatapos umalis si Zachary kasama ang tatlong bata. Nagmamadali siyang bumalik sa ward muli. Nagpapasalamat siya na agad na dinaluhan ng doktor si Henry at bumalik sa normal ang presyon ng dugo nito muli. Mukhang sinasadya ni Mr. Zachary na ipahayag ang lahat kay Mr. Knock ng sabay-sabay kaya wala siyang pagkakataon na tumanggi ngunit sumuko. Hindi napigilan ni Spencer na magpakawala ng malalim na buntong hininga habang naaawa talaga siya kay Henry. Kung si Mr. Zachary ay aking apo, tiyak na atakihin ako sa puso. Makalipas ang ilang sandali, ang mga doktor na nag-asikaso kay Henry ay nakahinga ng maluwag na ang kanyang kondisyon ay nasa ilalim ng kontrol muli. Gayunpaman, iginiit nila na ilagay si Henry sa ilalim ng malapit na pagmamasid para sa isa pang araw bago siya maaaring ilipat sa normal na ward. Ang ilan sa kanila ay naka-standby sa silid sa tabi ng ward ni Henry kung sakaling magkaroon ng anumang emerhensya muli. Tinulungan ni Spencer na panasan ang pawis ni Henry sa kanyang noo at mataktika siyang pinatahimik, Mr. Knock, huwag magalit na naman. Kung hindi, tataas muli ang iyong presyon ng dugo. Ang iyong kalagayan sa kalusugan ang pangunahing prioridad ngayon. Huwag kang masyadong mag-alala para kay Mr. Zachary. Ikaw ay utu-uto na matandang ungas. Alam mo na ang tungkol dyan, hindi ba? How dare you keep mom about it all sa sandaling ito? Sinamaan siya ng tingin ni Henry. Dahil sa pananakot sa nag-aapoy na mga mata ni Henry, ibinaba ni Spencer ang kanyang ulo at mahinang ipinaliwanag, nalaman ko lang tungkol ang dito noong wala ka pang malay. Kahit sabihin ko sa iyo that time, hindi mo rin maririnig. Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo sa akin ang lahat. Hinimok ni Henry si Spencer. Mr. Knock, na-miss mo ng gusto ang tatlong bata noong una kang na-ospital dati. Kaya nga ako dinala sila dito para bisitahin ka. Nang maglaon ay nalaman namin na ang kanilang ina ay dinukot sa araw na iyon, at ang mga bata ay humingi ng tulong sa akin upang mailigtas siya.
Nang italaga ko ang ating mga tao na magkaroon ng investigasyon, ako ay natuklasan na may aksyon na si Mr. Zachary noon. Sinabi niya sa akin na mapanganib para sa mga bata na umuwi, at hiniling sa akin na ibalik sila sa iyong villa para sa isang pansamantalang pananatili. Sinunod ko na lang ang utos niya. Kahit na ang mga bata ay inalagaan ng mabuti sa iyong villa, sobrang namiss nila ang kanilang ina at araw-araw silang umiiyak. Later, Robbie requested to see Mr. Zachary. I wondered why, yet inayos ko pa rin na makipagkita siya kay Mr. Zachary. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang dalawa ay nagkaroon ng mahabang pag-uusap sa pag-aaral ng mahigit kalahating oras. Malamang gusto talaga ni Mr. Zachary si Robbie. Pinaalis pa niya siya ng mag-isa kapag oras na para sa amin na umalis. Akala ko nahuli ni Robbie ang mata ni Mr. Zachary dahil matalino siya at maalalahanin. On the way pa uwi, nagsimulang sumakit ang tiyan ni Robbie, at may mga pantal sa buong katawan. Walang pag-aalinlangan, sinugod ko siya sa ospital, sabay biglang may tumawid sa aking isip. Tinawagan ko si Mr. Zachary para tanungin kung may pinainom ba siya kay Robbie noon, at sumagot si Mr. Zachary na may nainom si Robbie na kiwi juice. Napahinto sandali si Spencer at nagpatuloy, may biglang pumasok sa isip ni Mr. Zachary, gayunpaman, tinatago niya ito sa akin. Noon, palihim niyang inutusan si Reyna na magpa-DNA test para sa kanya at si Robbie. Kabanata 570. Matapos ibuhos ang lahat kay Henry, bumantong hininga si Spencer. Pinalaki ng maayos ni Miss Wind ang tatlong bata, at gusto talaga siya ni Mr. Zachary. Dahil sa pagiging sekreto niya sa pinagmulan ng mga anak niya, medyo sigurado ako na wala siyang masamang intensyon at hindi niya sasamantalahin ang mga Noct. Wala siyang intensyon na samantalahin ang mga Noct. Hindi siya materialistiko at manipulatibo. Bakit bigla ka na lang nagsalita para sa kanya? Tinitigan ni Henry si Spencer ng labis na sama ng loob. Mr. Noct, hindi ako nagsasalita para sa kanya. Nagkomento lang ako base sa mga katotohanan. Ngumiti ulit si Spencer at nagpapatuloy, mula bata pa, si Mr. Zachary ay walang pakialam sa lahat at tila hindi mahilig sa kahit ano. Nakita mo na ba siyang tinatrato ang sinuman ng ganoong pagpupersige at kahinahunan? Tama ka naman, pagsang-ayon ni Henry at tumango. Ang adorable talaga ng tatlong bata at close talaga sila sa nanay nila. Kung ilalagay natin sila sa ilalim ng kustodiya ng mga Noct nang hindi tinatanggap ang kanilang ina, tiyak na kamumuhian kanila sa paggawa niyan. Nang marinig ang mga salita ni Henry, muling natahimik si Henry. Hindi na muling nagsalita si Spencer, na nagbigay kay Henry ng oras para makapag-isip. Nang pauwi ni Zachary ang tatlong bata, naghanda si Mrs. Berry ng masaganang hapunan. Nakaupo si Charlotte sa sofa sa kanyang komportableng casual na suot. Nag-flip sa magazine na walang layunin, parang nawala siya sa iniisip niya. Nang marinig ang tunog ng makina ng sasakyan, lumabas si Mrs. Ralston at ang iba pa. Si Ginang Berry hinigit ang braso ni Charlotte at mahinang sinabi, "Miss, nakabalik na sila." Sige. Ibinaba ni Charlotte ang kanyang magazine at sabay na naglakad palabas. Mrs. Berry, Mommy. Nang makababa ang tatlong bata sa sasakyan, lahat sila ay sumugod kay Charlotte. Naka-squat down, ibinuko ni Charlotte ang kanyang mga braso para salubungin sila. The moment they were in her arm with their adorable faces pressed against her neck, her nakataas ang bibig sa isang masayang ngiti. Ang mga bata ay talagang may napakahusay na kapangyarihan sa pagpapagaling. Anumang kabiguan o kalungkutan ay maaaring maipit sa kanyang isip sa isang iglap tuwing sila ay nasa paligid. Mag-ingat na huwag matamba si Mommy, malumanay na paalala ni Zachary sa kanila. Mommy, miss na kita. Miss mo na ba ako? Pinunasan ni Ellie ang maselang pisngi ni Charlotte, na mukha at masungit na tanong. Siyempre, miss ko na si Ellie ko. Hinalikan ni Charlotte ang kanyang pisngi ng buong pagmamahal. Mommy, ako din. Parehong lumapit sa kanya sina Jamie at Robbie. Nagtanim din ng halik si Charlotte sa isang gilid ng kanilang mga pisngi. Ako din. Lumapit din si Fifi sa mabalahibong ulo nito.
Hinalikan din ito ni Charlotte at yumuko para pumasok sa bahay kasama ang mga bata. Malapit na sana si Zachary lumapit sa kanya, ngunit hindi niya ito binigyan ng tingin. Natigilan si Zachary at nanlamig sa kanyang mga hakbang. Bakit ganito ang reaksyon niya? Galit ba siya sa akin? Handa na ang hapunan. Inihanda na namin ang lahat ng paborito mong ulam tulad ng corned beef, inihaw na tadyang ng baboy, chicken nuggets, fish fillet, salad, mushroom soup. Isa-isang ipinakilala ni Mrs. Berry ang mga pinggan habang kamakaway sa mga bata, senyales na maupo na sila sa hapagkainan. Pagkatapos, lumingon siya kay Zachary at sinabing, Mr. Zachary, hindi namin nakalimutan ang paborito mong French na luto. Naghanda din si Miss ng alak para sa iyo. Salamat, magalang na pasasalamat ni Zachary kay Mrs. Berry. Maya-maya, sinulyapan niya si Charlotte, iniisip na makipag-usap sa kanya. Gayunpaman, hindi niya ito pinabayaan ng sulyap sa lahat at nakikibahagi sa pakikipag-usap sa mga bata. Natarante si Zachary at hindi maiwasang magtaka. Sinasadya ba niya ito? Daddy, pwede na ba tayong kumain? Sabik na tumingin sa kanya si Ellie. Naalala ni Zachary ang sarili at tumango. Sure, kain na tayo. Mrs. Berry, Daddy at Mommy, kain na tayo. Magalang na binati ng tatlong bata ang tatlo bago sila nagsimulang kumain. Tahimik na kumakain si Charlotte na nakayuko sa lahat ng oras, at itinaas lamang ang kanyang ulo paminsan-minsan upang suriin ang mga bata. Naghiwal ng maliit na bahagi ng fish fillet si Zachary at inilagay sa kanyang plato. Nagpasalamat lang siya ng mahina nang walang pagkakaroon ng kahit anong eye contact sa kanya. Sa sandaling iyon, kinumpirma ni Zachary na sinasadya niya itong hindi pinapansin. Pero bakit? May nagawa ba akong mali at ikinagalit niya? Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ang lamig ng pakikitungo niya sa akin. Pagkatapos ng hapunan, hiniling ng tatlong bata sa kanilang mga magulang na samahan sila na mamasyal sa hardin. Noong una ay sumang-ayon si Charlotte sa kanila, ngunit may pumipintig na sakit sa kanyang braso noong siya ay malapit na niyang isuot ang cardigan niya. Sinusubukang itago ito sa kanyang mga anak, tungo siya sa banyo na nagmamadali.